Ko kamakailan, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ay nagkaroon po ng haka-haka, ugong-ugong. Wala namang confirmation, subalit kumalat po itong mga impormasyon patungkol sa napipintong pagbubuwag daw ng Task Force Davao. At yan ay dahil sa mga intriga ng mga intrigiro sa nangyayaring political conflict ngayon sa ating bansa at sa nangyayaring mga maiinit na issues kung saan nai-involve po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sinasabi ng mga intrigero o mga marunong po sa pagsulsol ng impormasyon na ang Task Force Davao daw ay isang binuong unit ng Armed Forces para magsilbing protektor ng pamilya Duterte sa Davao, which is farthest from truth sapagkat yan po ay binuo noong panahon ng kasagsagan ng mga terrorist bombing and terrorist threat operations in Southern Mindanao, particularly in Davao region, even prior to the night market bombing noong panahon ng 2016 or 2017. So prior to that, may mga insidente ng pangbobomba. And because of that, nabuo ang Task Force Davao as a composite unit of the Armed Forces of the Philippines dedicated to fight off terrorism and to secure Davao as the flashpoint of Southern Mindanao in that area of Mindanao region. Brother Franco, yes, dahil dyan ay nagkaroon ng pahayag ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Take it away regarding that sa aking binigyan ng introduction. Yes ka Eric, maliban dyan, meron talagang naging statement na malinaw na sa video footage na ating papakita mamaya, pero meron din siyang naging pahayag dahil bumisita rin siya sa Eastern Mindanao Command kung saan nandito nga ka Eric. Ang mga sundalo ng Eastern Mindanao Command pinaalalahanan na maging tapat sa isang Republika ng Pilipinas. Nag-iisang Republika. Yes, nag-iisang Republika ng Pilipinas. At ang Eastern Mindanao Command, by the way, mga kababayan, Ma'am Lorraine and Brother Franco, nakabase ito sa Panacan, Davao City. Correct, Eric. Ito nga ka Eric, ito babasahin ko. Itong isa sa mga lamang ng paalala ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa kanyang pagbisita sa mga tropa ng 10th Infantry Division at Eastern Mindanao Command itong February 3, 2024. Naniniwala ang general na hindi magagawang magtaksil na mga sundalo sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang isang profesional na kawal ng pamahalaan. Ayon pa kay Bronner, I am not worried because I know that the new breed of soldiers are professionals. Let us remain united and loyal to the Constitution and the chain of command. Patuloy ring hinimok ni General Bronner ang mga kasamahan nito na mag-focus lang sa kanilang trabaho. Iisa lang anya ang ating Pilipinas at iisang bansa kung kaya't dapat na ipagmalaki natin ito bilang iisang mamamayang Pilipino. And I quote, focus lang tayo sa trabaho natin. Isa lang ang ating Pilipinas. Isa lang ang ating bansa. Let us be proud of our heritage. Let us be proud of who we are as a people. Pilipino tayong lahat kaya mahalin natin ang ating bansa. Dagdag pa ng general. At sa kanya sa pinakauling paragraph ka Eric, nauna nang nilinaw din ng Armed Forces of the Philippines na ang pagbisita ni Bronner sa Mindanao ay upang kamustahin ang moral ng mga tropa doon sa gitna ng mga ginagawa nitong pagtulong sa mga biktima ng kalamidad sa malaking bahagi ng Davao Region taliwas sa umano'y planong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na unang nagpahayag ng pagsasarili ng Mindanao bilang isang republika. Yan. Pero kasunod dito ka, Eric, meron tayong video. Ito. May video siya, mas maganda pakinggan natin. Panoorin po natin. Yan, panoorin po natin ang naging pahayag ng ating Armed Forces of the Philippines Chief. Nandito po tayo ngayon sa isla ng Mabulis sa probinsya po ng Batanes. Ito po yung pinakadulo na isla po ng Pilipinas sa norteng parte ng ating bansa. At makikita nyo po sa likod yung bandila ng Pilipinas at itinayo po natin dito para ipakita na itong isla na ito ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Gusto ko rin pong sabihin na yung balita po na bubuwagin yung Task Force Davao ay hindi po totoo. No? Hindi po totoong bubuwagin natin yung Task Force Davao. Instead,
magdadagdag pa ho tayo ng mga task forces sa mga lugar na talagang nangangailangan ng puwersa natin para mapanatili natin yung kapayapaan. Yun lang po at mabuhay ang Pilipinas. So, let us take the words of our Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr., for those are official statements coming from the highest commander, no, next to the President, who is the Commander-in-Chief, ang Chief of Staff natin, patungkol sa sandatahang lakas ng ating bansa. Tatlong bagay ang tinumbok niya. Una, in-emphasize niya yung paggigiit na iisa lang ang Republika ng Pilipinas at hindi tayo pwede magkakahiwalay. Constitutional assertion po yun, nothing new about that, and that is legal, lawful declaration of the Chief of Staff. Number 2, sinasabi niyang dapat pangalagaan ang teritoryo ng bansa. Kaya nandyan siya sa isang video clip na nasa dulong bahagi ng Batanes Island Province, ng Batanes at sa isang isla sa Batanes. Pangatlo, binanggit niya na hindi totoo yung haka-haka at ugong-ugong patungkol sa impormasyon sa pagbubuwag ng Task Force Davao. Ang sabi niya, dadagdagan pa dapat ang mga task forces na lumalaban sa terrorism. Ito po ang aming binabanggit kanina. Matinding pang-iintriga po ang ginagawa ngayon sa pamilya Duterte at lahat po ng mga troll operators, paid information disinformation operators ay nakakalat. At matindi po ang pangangailangan na magkaroon ng opisyal na pagpapahayag ang mga pinuno ng ating bansa, lalo na po sa ating security sector agencies, ang ating sandatahang lakas especially. At ngayon, nakita natin na hindi totoo na ang trato sa Task Force Davao ay private armed group or dedicated unit exclusively for the use of the Duterte in Davao. That is farthest from truth at binanggit ko kanina, ang pinagmulan yan ay ang pagbangga at pagbibigay ng dedicated force to combat, preempt, and counter any attempts of executing terrorism in the heartland of Davao region, particularly sa Davao City. Your take on this, Ma'am Lorraine and Brother Franco? Parang for me, no, it was very very important to hear from the Chief of Staff, no, Omet Browner. Number one, it's very comforting, di ba? Kasi nga, yung mga fake news na ganyan, it really agitates the people and gives them a sense of unease and parang ang gulo na, parang there's chaos. So this is not surprisingly, no, the Chief of Staff was the former spokesperson, no, of the AFP as well. So makita mo magaling siya na mag-communicate and he understands that you have to replace that confusion and that chaos with clarity and then so that people will be calm. So nasabi na ni General Browner sa atin, no? So tayo naman kalma na tayo, 'di ba? Kasi napakaganda nung message niya, no? I'd like to zero in on his call for unity. No? And that is of utmost importance at a time like this when there's so much politicizing and of course no, by the CPP, NPA, NDF themselves na pinag-aaway-away tayong lahat. And I wouldn't be surprised kung ito mga chismis na ito, no, na there's a warrant of arrest that's going to be served, no, etc. Unfortunately, si Spokes Harry was one of those who nakuryente dito, no, but I can also see the hand of the CPP and NPA, NDF in this kind of intrigues that will cause anger and hatred, no, because of course they know that the former president's a very beloved figure, no, so that call for unity by the Chief of Staff and his information, no, na we have to remain united and the task force is not going to be, hindi siya mabubuwag, is of utmost importance and this is what we look for in our leaders. So we'd like to thank the Chief of Staff for being very clear about this. Ma'am, dugtungan ko lang before itong isang papasok na balita patungkol sa kalamidad na pumasok sa area ng Davao Region. You were correct when you pointed out just a while ago, Ma'am Lorraine, Brother Franco, sapagkat kaninang umaga before I went to the program natin ngayon, sa Laban Kasamang Bayan, nag-scan ako. Nagiging habit ko na yung iba't ibang news outfit at iba't ibang news postings. Tinitingnan ko bago tayo mag-onboard. Nakita ko sa website ng, official website ng Communist Party of the Philippines, yung Philippine Revolution Web Central, yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, nandun yun. Sinasabi nila na they are very positive, they are very certain, aarestuhin daw ng ICC si Pangulong Duterte at may nakahanda ng warrant of arrest.
Ito din ang propaganda ng mga troll operators at ng mga nagsusulsul para magkaroon ng political na kaguluhan sa ating bansa. So, makikita mo, the pattern of propaganda, Yeah. correct si Ma'am Lorraine, nandun nga sa official statement nila. Yung pagpapalabas ng warrant of arrest daw, parang alam nila at para nakakausap nila ang ICC because ang country party committee ng ICC ay operatiba ng CPP, Yes, NPA, NDF yes. by the name of Attorney Cristina Conte. Yes, So yes. maybe they have also access to information related to this kind of special project na birahin si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte through the ICC. Number 2, ano pa nakita ko, Brother Franco, doon sa website nila, Ma'am Lorraine? Sinasabi nila na napakapaborable ng kalagayan ngayon sapagkat patungo sa pagpapatindi at pagsiklab ng kaguluhan ang konfliktong politikal sa pagitan ng Duterte Arroyo So gusto at nila yan. Marcos Romualdez. Gusto nila talaga. Gusto nila yan. And they are creating conditions by way of intrigues, Yeah. propaganda, disinformation, and alliances. Kanino sila nakikipag-alliance? Dito, sa House of Representatives at sa remnants na mga dilaw na hindi nakikinabang ngayon sa mga benepisyo under the Marcos administration. So bumuo sila ng No to Chacha coalition. Pero ang likod, mayroon silang coalition against kay Duterte at kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte at sa mga lumalaban sa CPP, NPA, NDF, including NTF-ELCAC. Kanino naman? Dito naman sa mga paksyon na kalaban ng mga Duterte sa politika sa Kongreso, headed by Speaker Martin Romualdez. Nakikita niyo ang diskarte lagaring hapon. Lumalagari, kunwari, tagapagsalba sa charter change na very controversial kaya ayaw nila ma-isolate, pero nanunulsol sa kabila at kumakabe doon sa alyansa para atakihin ang nakikita nilang most dedicated and formidable opponent of communist terrorism in the country. Si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, that includes of course the SMNI, which is hindi naman namin ito itinatanggi, kami ay dedicated anti-CPP, NPA, NDF, and dedicated to fight and defend and advocate for good governance in nation building.